I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Isang araw bago ang undas, lumakas pa at naging typhoon ang bagyong Vinta. Nakataas pa rin ang storm signal sa maraming lugar sa Northern Luzon matapos mag-landfall ang bagyo sa Cagayan. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, ngayon niyang hapon, 4:45 ng hapon, naglandfall dyan sa Santa Ana, Cagayan, ang sentro o mata ng Typhoon Vinta. Kaya sa mga kapuso po natin dyan sa Northern Luzon, maghanda na sa isang maulang undas. Nakataas pa rin ang Public Storm Signal number 3 dyan sa mga probinsya ng Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Apayao at Ilocos Norte. Samantalang Signal number 2 naman po ay nakataas sa Batanes Group of Islands, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela. Kaya po dapat I am ready po yung ating mga kapuso dyan sa lugar na nabanggit natin na yan sa posibleng storm surge o banta ng landslide at flash floods. Habang signal number 1 naman dyan sa La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Pangasinan. Huling namataan po ang mata ng bagyong si Vinta, layong 50 kilometers dyan sa may silangan ng Apari, Cagayan. At umaabot na sa 130 kilometers per hour ang taglay na hangin ng Typhoon Vinta at may bugso itong 160 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. At sa storm track ng Pag-asa, pagkatapos tumawid dito sa dulong bahagi ng Northern Luzon, bukas po ng hapon ay posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. At sa storm track ng Weather Central, ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw nga po babaybayin ng bagyong si Vinta ang Northern Luzon. Nananatili naman ang gale warning ng Pag-asa sa eastern seaboard ng Luzon o ng Southern Luzon. At sa taya ng Pag-asa, aabot sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon sa mga naturang baybayin, kaya po mapanganib para sa maliliit na sasakyang pandagat. Bukod sa Northern Luzon, Mang Tani, saang lugar magiging maulan bukas? Oy, dito sa Metro Manila, kamustahin natin, Mang Tani? Yes, Mel. Dahil dito sa Northern Luzon dumadaan yung bagyo, kaya asahan natin na malalakas sa pag-ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Yung dinadaanan ngayon na Cagayan Valley, yung mga rehiyon ng Cordillera, lalong-lalo na dito sa may Ilocos region. Yan ay bukas dahil tatawid na yung bagyo. May mga bahagi ng Luzon na makakaranas din ng mahinang pag-ulan, lalong-lalo na itong Zambales at Bataan. Pero dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Southern Luzon, asahan na natin yung mga pagbaha, pero mahina lamang yan, Mel, at hindi natin inaasahan yung mga pagbaha. At para po dun sa mga pupunta sa sementeryo, mabuti pong magdala kayo ng payong dahil yung pong ibang bahagi ng Central Luzon hanggang dito sa may Southern Luzon, asahan din natin yung mga mahihinang pag-ulan. At dito sa Metro Manila, bahagyang tumaas yung tsansa ng pag-ulan pagdating ng hapon at gabi, pero yan po ay mga mahihina lamang dahil papalayo na po yung bagyong si Vinta, bukas po yan ng hapon. Maaliwalas at mahinang pag-ulan naman ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may Central at Eastern section. Gayon din sa Mindanao dahil hindi na po ito apektado ng bagyong si Vinta, pero posible pa rin na may mabuong thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa hapon at gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.